Ang bida nating bida na si Rusty ay piloto ng isang murang airline. Bigla siyang umihi kaya hiniling niya sa co-pilot na magmaneho muna. Sandali lang, pero ang ginawa ng kabilang panig ay pinalipad ang eroplano sa taas na 18,000 metro. Tingnan mo ang piloto ng komersyal, pagkatapos ng trabaho, may kasama pang magandang flight attendant. Kahit sa boss ay siksikan, talagang kapag hindi ikinumpara, walang sakit. Sa bahay, hindi rin nabawasan ng alalahanin, 2 anak na lalaki. Ang maliit laging nang aasar sa malaki, ang malaki naman ay hindi nangangahas na sumagot o lumaban. Talagang duwag. Isang masayang gabi dahil may bisita kaming kaibigan at pamilya. Tingnan mo ang bahay nila, hindi lang ganyan ka-close ang relasyon ng magulang at anak. Noong nakaraang linggo, nagparis pa sila. Ang pamilya ko, taon-taon na lang ganito. Lagi lang kaming nagbabakasyon sa iisang maliit na cabin. Sa hating gabi, tinitingnan ng mabuti ng asawang lalaki ang mga litrato ng taunang bakasyon. Napansin niyang unti-unting nawawala ang ngiti sa mukha ng asawa niya. Sa mga litrato ng taunang bakasyon na hawak niya. Sa damdamin ng pagkakasala, nagpasya siyang ngayong taon, siguradong bibigyan niya ng bakasyon ang pamilya. Talagang kahanga-hanga para mabawi ang mga pagkukulang sa pamilya. Ang Wally World Park na ito ay kung saan nagpunta ang pamilya niya noong bata pa siya. Nandoon ang pinaka-natatanging roller coaster sa buong Amerika, ang Vacation. Ito na nga iyon, anak, habang inaalala ko ang aking kabataan ng kaunti. Kinabukasan ng umaga, masiglang inanunsyo ng asawa ang mahalagang balitang ito. Magmamaneho tayo papuntang Wally World. Ano, ang bagay na ito ay kalokohan. Kahit na hindi ito ang inaasahang Paris, kumbinsido niya ang kanyang pamilya sa kanyang pananalita. Kahit gaano pa ito kasama, mas mabuti pa rin ito kaysa sa maliit na kubo na iyon. Hindi ba, mahal ko, dahil dito espesyal pa akong nag-arkila ng kotse. Anong klaseng bagay ito? Isa itong eco-friendly na sasakyan, at matipid sa enerhiya. Kapag naubusan ng gasolina, pwede mo itong isaksak para mag-charge. Sa tingin ko, kailangan lang itong ikutin ng ganito. At isara, mayroon itong 6 na ashtray. Sana gusto ng lahat manigarilyo, hindi na ako naninigarilyo. Nagloloko ka ba? Ang galing, kaya kung kontrolin ang buong sasakyan. Gamit ang remote control, para saan itong dami ng buttons. Huwag mo nang alalahanin, umalis na tayo. 4,100 kilometro pa ang layo natin sa destinasyon. Talagang malayo na, nagsimulang umalis ang maliit na sasakyan. May isang truck na sumusunod sa likuran nila. Para ipagmalaki ng kaunti ang sasakyang ito, gusto ng asawang lalaki na gamitin ang radyo para makipag-usap sandali sa driver ng truck. Sa susunod na 20 kilometro, walang problema, anak, sabi ni Chelsea. Lahat ng driver ng truck ay mga rapist. Natakot ang ama at nagmadaling kinuha ang radyo para humingi ng paumanhin. Nag-aalala sa driver ng truck ngunit habang mas nagpapaliwanag, mas lumalala. Sa gitna ng kalsada, kumakain ang isang 4 na kataong pamilya sa isang restaurant. Gayunpaman, nang muling umalis, sumusunod din ang truck sa likuran. Sa daan, may isang magandang babaeng dumaan. Nagkatinginan at ngumiti ng malapad sa panganay na anak na nahirapan makawala sa pag-atake ng plastic bag. Ang magandang babae ay umalis na rin, ang asawa ay nakalabas na rin sa highway. Nagpasya siyang dalhin ang mga bata para bisitahin ang dating paaralan ng asawa. Marahil isang araw, isa sa 2 ay mag-aaral doon. Ang target ko ay isang paaralan sa Village. Sumpa, bakit naman? Mahal kita, ma. Sabi mo yan. Sa oras na ito, ang mga estudyante sa paaralan ay nag-e-enjoy sa kanilang youth party. Ang larong ito ay tinatawag na Cops GP Race, inumin ng isang malaking baso ng beer sa isang lagok. Pagkatapos ay gamitin ang pinakamabilis na oras para malampasan ang mga hadlang. Ang asawa niya ang nagtatag ng larong ito noon. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang tunay na pangalan, nagulat ang batang estudyante. Tito, ikaw si Debbie, ano man ang gawin mo, tingnan mo, nakikita mo ba? Totoo bang hubog kang umakyat sa tore ng orasan? Palagi mo bang ipinapakita ang iyong dibdib sa sino mang gustong tumingin, hindi ba? Narinig ko na ginamit mo ang daliri mo para sipin ang marble ng punong guro. Ang punto ay iniidolo ninyo ang mga masasamang pag-uugali. Pakiramdam ko, ang karera ng GP Cup ay hindi niya naisip. Ako ang nag-isip ng larong iyon at nalampasan ko ito. Sa loob ng 16 na segundo. Okay na ba? Sapat na?
Mahal ko, patunayan mo. Hindi na niya kaya, matanda na siya. Kailangan kong ipakita sa mga batang ito kung gaano ako kagaling. Baka hindi ako nakakuha ng mataas na marka noong nag-aaral ako. Pero kahit papaano may nagawa naman ako. Uminom ng isang malaking baso ng beer ang babae. Pagkatapos ay nagsimulang mag-overtake at hindi nagtagal pagkatapos umalis. Hinahabol tayo ng truck na iyon, bumalik siya para patayin tayo. Diyos ko, bumalik ang driver para mag-higanti. Natakot ang lalaki at tinapakan ang lahat ng gas. Ngunit ang fuel-efficient na sasakyang ito ay talagang hindi ako makatakbo ng mabilis. Tingnan natin kung ano ang mangyayari kung pipindutin ko itong pindutan na hugis kuneho. Baka mas mabilis itong humandar o may katulad na mangyari. Siguro nga, subukan natin ang rocket. Bakit umiikot ang upuan mo? Hindi ko alam. Apakan mo ang gas, sige na, mamamatay tayo. Sa huli, nagpasya siyang subukang hilahin ang handbrake, mag-drift sa kurbada. Sa ganitong paraan, may iwan natin ang malaking lalaki sa likuran. Kung kaya ni Vin Diesel, kaya ko rin, humawak ka ng mahigpit. Ang kanilang pamilya ay sa wakas nakatakas ng ligtas. Kahit na medyo mapanganib ang naranasan nila. Pagkatapos ay tumira sila sa isang maliit at maruming hotel. Nagtanong ang asawang lalaki sa asawa niya, ilan na ba ang mga lalaking nakasama mo bago ako? Hindi. Tama na, at dahil sa patuloy na pagtatanong niya, sa wakas ay sinabi ng asawa, Tatlo, nakaka-relief. 3 rin ang sa iyo, mga 30. Diyos ko, malaking numero iyan, ngunit hindi iyon mahalaga. Talaga ba? Dahil napilitan akong magsikap ng husto para makuha ang 3. Noong panahong iyon, talagang baliw ka, kulang sa pag-iisip at mapanghimagsik. Nagpa siya ang asawa na huwag nang makipagtalo pa sa pagkakataong ito, gusto niyang subukan ng mag-asawa ang isang bagong bagay. Subukan nating gawin ito sa banyo. Pareho silang nasa sabik na hilahin ang kurtina ng shower, sheet. Ano iyon? Mga kabute ba iyan? Mukhang may nagpasabog ng sarili niyang ulo dito. Mayroon dito na panghugas ng pinggan. Hindi iyan panghugas ng pinggan. Iyan ay kumpol ng buhok. Sir, sino ang nagkaroon ng ganoong karaming buhok? Hindi ka panipaniwala. Sa tingin ko ay mula sa 30 iba't ibang tao. Ang panganay na anak ay nagigitara sa tabi ng hot tub. Sa oras na ito, dumating ang babaeng nagngangalang Adina na nakilala niya sa daan. Ang tadhana ay talagang kahanga-hanga. Nag-usap sila ng masaya. Ngunit nang gustong bumaba ni Adina para maligo, biglang dumating ang ama. Ang cute naman ng batang iyan, baka may mag-kidnap sa kanya. Dapat ko bang tawagan ng pulis? Huwag mong habarin ang damit mo. Ipakita mo ang muscles mo. Ipakita mo ang resulta ng iyong pag-eehersisyo. Ayaw kong umalis ako. Gusto talaga ng ama na tulungan ng anak niya sa panliligaw. Hindi inakala na ituturing siyang manyak na boss. Nang sumunod na araw, nagpatuloy sa biyahe ang buong pamilya habang natutulog ang asawa. Isang magandang babaeng nakasakay sa mamahaling sasakyan ang kusang lumapit at nakipag-usap sa asawa. Hindi lang siya nagpapalipad ng tingin, nagpadala pa siya ng flying kiss sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, sa susunod na segundo, nagkaroon ng trahedya. Sa puntong ito, ipinapakita ng jeepaz na may hot spring sa unahan. Agad siyang nagmungkahi na mag-hot spring, ngunit ang pila dito ay napakahaba na. Nagpa siyang tanungin ng isang lokal kung mayroon bang shortcut. Tinuro ng lokal na lalaki ang isang daan sa kanya. Sundin mo lang ang daang lupa na iyan hanggang sa dulo at maglakad. Makakarating ka na sa hot spring. Sa pagkakataong ito, nakatipid tayo ng maraming oras. Ang pamilya nila ay nakatuklas talaga ng isang lugar na kasing ganda ng paraiso. Ito ay hindi ordinaryong hot spring. Ito ay isang purong natural na hot spring na para lamang sa kanila. Sabik na pumasok sa tubig ang buong pamilya. Bakit may amoy bulok na itlog? Iyan ay gas na sulfide, mahal. Sa katunayan, ang mga mineral sa putik na ito ay nagtatanggal ng mga lason. Sa balat natin kaya nagsimulang magpahid ng putik ang lahat. Hindi nila alam na ang lugar na ito ay isang hukay ng dumi. Nasiyahan ng buong pamilya sa mainit na tubig. Hanggang sa nagkaroon ng isa pang tainga ang bida. Nagtaka sila na hindi maganda ang lugar na ito at nagmadaling lumabas sa hukay ng dumi ang buong pamilya. At sa kanila napagtanto na ninakawan sila ng mga lokal na tao na kinuha ang lahat ng kanilang pera at bagahe. Ito ay isang bitag na sinadya niyang ailatag ngayong gabi. Ang buong pamilya ay pumunta sa bahay ng ate ng asawa para magpalipas ng gabi.
Ang bayaw ay isang gwapong lalaki na may kulot na buhok, masigasig na tinanggap ang buong pamilya, ngayon ay may damit na rin sila. Naglalaro ka pa ba ng wrestling? Sige, hayaan mong makita ko kung gaano ka na umasenso. Ang bayaw ko ay sobrang gwapo, at isa pa, malapit na siyang ma-promote. Balak niyang pauwiin na lang ang asawa niya para mag-alaga sa bahay. At siya na ang magtataguyod sa pamilya sa buong buhay niya. Sa hapagkainan, hindi pa rin siya tumitigil sa panliligaw sa bida, na nagpapasigla sa puso niya. Pagdating sa kwarto ay dumiretso agad sa asawa niya. Sa pagkakataong ito, napansin niyang nawawala ang singsing ng asawa niya. Inakala niyang nahulog sa daan pero hindi naniwala ang asawa at iginiit na. Sinadya niyang tanggalin. Pagkatapos ng paliwanag, nalaman ng asawa na mali ang akala niya sa asawa niya. Kinabukasan, kasama ang bayaw niya, nagpapatakbo sila ng baka. Nagkarera silang dalawa, bilisan mo. Nagpaalam ang buong pamilya sa ate at bayaw at nagpatuloy sa biyahe. Sa gabi, huminto sila malapit sa Four Corners Monument. Dito nagtatagpo ang 4 na estado. Sa hating gabi, nagkaroon ng kakaibang ideya ang asawa. Gusto pa niyang samahan ang asawa niya sa monumento. Sabay silang naglakbay sa 4 na estado. Hindi pa man sila nakakalayo, hindi makatulog ang panganay nilang anak. Nang maglakad-lakad sila sa labas, nakasalubong nila si Adina, talagang kakaibang tadhana. Diretsahang sinabi ng dalaga na gusto niya ang mga music hero na tulad mo. Ang galing, ang panganay nilang anak ay gusto rin ng magagandang babae. Sa timog, nagmaneho ang dalawa papunta sa 4 na sulok ng monumento. Nagsimula silang humiga at maghanda sa laban nang hindi nila alam na may nauna na palang nakarating doon. Hindi lang iyon, marami pa ang nakapila sa likod para maghintay ng pwesto. Sinabihan pa ang dalawa na huwag sumingit. Dahil sa dami ng mga hubot-hubad, natakot ang dalawa at napatulala. Sa sandaling iyon, dumating ang pulisya ng estado ng Utah para manghuli. Ang ibang tao ay nagtakbuhan lahat sa isang iglap. Ang naiwan na lang ay ang mag-asawa. Nang akala nila ay susuko na sila at magpapahuli, dumating naman ang mga pulis mula sa ibang estado. 4 na pulis ang nag-aaway dahil sa pag-aagawan ng kredito. Sa huli, lahat sila ay nagbunat ng baril. Sa oras na ito, kung hindi pa sila tatakas, kailan pa, sinamantala ng dalawa ang pagkakataon para makatakas. Sa kabilang banda, gusto sanang halikan ng panganay si Adina, nang biglang guluhin ng pangalawa. Hindi ako pwedeng magpatalo sa harap ng magandang babae, tumahimik ka, Kevin. Huwag mo akong hayaang apihin niya, akala ko tama lang ang ginagawa ko. Ang dali lang, bata ka lang, ano bang ginagawa mo sa mukha ko? Tama na, ano ba ang ginagawa mo? Titigil ka na ba sa pang-aapi sa akin? Sige na, titigil na ako, itigil mo na itong kalokohan na yan. Ang kakaiba talaga ng pamilyang ito. Kinabukasan, pumunta sila sa Grand Canyon. Inayos ng asawa na mag-rafting ang kanilang pamilya. Ang tour guide na ito ay mukhang medyo tanga. Sa tubig, ang kailangan nyo lang gawin ay sundin ang aking mga utos. Sa ganoong paraan, mayroon tayong 50% na tsansang mabuhay. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang nobya, at agad na sinigawan ng tour guide si Tanya. Huwag kang mag-hang up, please. Huwag, sige, sino ang handang bumaba sa ilog? Sumakay na kayo sa bangka, mga tao. Talaga nga naman, pagkasakay nila sa bangka, ang kalagayan ng tour guide ay nagsimulang magkaroon ng hindi maganda. Ang taong walang pag-ibig sa buhay ay talagang gustong isama ang buong pamilya ng kliyente pababa sa talon. Gusto niyang magpakamatay at gusto pa niyang hilahin. Ang iba, nakita ng asawa na hindi maganda ang sitwasyon, at agad na tinawag ang lahat na tumalon palabas ng bangka. Buti na lang at nakaligtas silang lahat. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hindi ako mabubuhay. Pagkatapos ng lahat ng masasamang nangyari, ayaw na ng buong pamilya na pumunta sa Wally World. At sa oras na iyon, naubos na rin ang gasolina. Namatay ang sasakyan sa gitna ng ilang. Walang signal ang telepono. Ano ang gagawin ngayon? Sa huli, nagpa siya ang asawa na subukang pindutin muli ang mga buton. Sa remote ng sasakyan ko pa lang nasubukan yung button na may tuktok. Oh my God! Hindi ko pipindutin yung button na may V na pabaliktad, yung button na may Banmo film na lang natira. Sige na, anong Banmo film yan? Humandar na. Siguro yung auxiliary battery na lang, nailigtas na ni Papa ang lahat. Teka, saan siya pupunta? Sandali, sabihin mong huminto. Hindi ko alam paano.
Pipindutin ko ulit yung button na ban mo theme. Tapos na, humandar na yung sasakyan, kahit gusto ko pa, hindi na pwede. Dito na sinabi ng asawa ang katotohanan sa pamilya. Sa totoo lang, inaalok pa rin siya ng mga international airline. Ngunit dahil ayaw niyang lumayo sa pamilya, tumanggi siya. Nang isuko na niya sana ang lahat, ang truck na iyon, ay hinabol pa siya at tinakat ang asawa kaya tumakbo ito ng matindi. Huminto ang truck sa likuran mismo ng driver, mukhang mapanganib. Huwag, huwag, huwag mong gawin iyan sa harap ng pamilya ko. Naiwan pala ng asawa mo ito sa Missouri truck stop, kaya pala hinabol siya ng driver ay para isauli ang singsing ng kasal. At sumang-ayon na dalhin ang kanilang pamilya sa San Francisco. Talagang mabuting tao ang lolo't lola ay nakatira dito. Nagpa siya ang asawang lalaki na manatili muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Kinabukasan ay isasama niya ang buong pamilya pauwi ng gabing iyon niya nalaman na ang librong laging binabasa ng kanyang asawa ay may pekeng panlabas na pabalat. Ngunit ang aktwal na nilalaman sa loob ay tungkol sa nalalapit na pagkasira ng inyong kasal. At alam kong may problema tayo pero ganoon na ba ito kasama? Hindi mamamatay ang kasal kapag tumigil na tayong magsikap, at hindi ka kailanman tumigil sa pagsisikap, nagsumikap ka ng husto para ang biyaheng ito ay maging alaala para sa iyo at sa mga bata, at hindi mo iyon pinahalagahan. Ilang tao ang handang isakripisyo ang kanilang karera para sa pamilya tulad mo. Wala akong isinakripisyo, nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Ang asawang lalaki ay ibinalik ang singsing ng kasal sa kanyang asawa, pagkatapos ng mga salita, ng isang ama ay nagpasigla sa kanya muli, nang arap kang dalhin ang pamilya sa Wally World. Huwag na huwag mong isuko iyon. Hiniram din ng ama sa kanyang anak ang isang lumang kotse, kaya naman ay muling naglakbay ang buong pamilya, at sa pagkakataong ito ay nakarating sila ng maayos sa destinasyon. Napakaganda rito, naramdaman ng lahat na sulit ang paglalakbay na ito. Ang roller coaster, narito na kami, nagmamadali silang sumakay agad sa roller coaster. Ngunit kailangan pa nilang maghintay ng karagdagang 4 na oras, para maranasan ang pinaka-nakakakilig na roller coaster, kaya naghintay na lang kami. Sa wakas, lumipas na ang mahabang 4 na oras, ngunit biglang may platinum member na sumingit sa pila. Ito na ang huling biyahe bago magsara. Hindi ba iyan ang pangalan ng piloto ng commercial airline? Natawa pa siya at sinabing 5 beses na siyang naglaro. Nakikipag-usap ang asawa sa kabilang panig, ngunit sinabi niya, "Pakinggan mo ako, bakit hindi umalis ang buong malas na pamilya mo? Pasensya na po sa lahat, Diyos ko." Sa huli ay nag-away ang dalawang pamilya. Magaling, Kevin, huwag kang makikialam na parang isang duwag. Ano? Hindi, Kevin. Halika na, nanalo ang budget airline laban sa airline ng commercial. Ang buong pamilya ay dala ang kagalakan. Ang tagumpay sa pagsakay sa high-speed train ng pag-ibig ay isang gamot na nagpapasaya sa atin. Tay, na-stock ba tayo? Mukhang ganoon nga. Huwag kang mag-alala, Tay. Sigurado akong pababain din nila tayo agad. Hanggang hating gabi bago na-rescue ang buong pamilya. Kahit na napakasama ng biyaheng ito, hindi ba't mayroon pa namang susunod? Sinamantala ng asawa ang kanyang mga koneksyon sa industriya ng mga piloto at mabilis na nag-ayos ng isa pang biyahe para sa pamilya patungong Paris. Ang tanging problema, medyo awkward ang pwesto ng upuan sa pagkakataong ito. Ang Vacation o tinatawag ding KY ni Bodaw ay isang Amerikanong pelikulang komedya na ipinalabas noong 2015. Puno ang pelikula ng mga nakakatawang eksena na nagdudulot ng maraming tawanan. Dapat kong banggitin na dahil sa sensitibong dahilan, nagbawas ako ng ilang eksena ni Thor. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong dahilan. Kung interesado kayo, maaari ninyong hanapin ang orihinal na pelikula. Ngunit siguraduhin na huwag itong panoorin kasama ang inyong pamilya upang maiwasan ang hindi kinakailangang kahihiyan. Sa huli, gusto ko lang idagdag na huwag ninyong pabayaan ang inyong pamilya. Kung mayroon kayong libreng oras, mas maglaan ng oras sa inyong mga mahal sa buhay, ha?